ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, December 4, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson nagbitiw bilang commissioner ng ICI. Dating Senador Bong Revilla at 10 iba pa pinakakasuhan ng ICI kaugnay sa umunay anomalya sa flood control project. Sahod at subsistence allowance sa mga uniform personnel sa buong bansa tataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gobyerno dapat bigyan ng katiyakan si Senator Ronald Bato de la Rosa na may proseso ng hustisya sa bansa ayon sa isang senador. Mga e-trikes na nirekomendang issuean na rin ng driver's license. 10 barangay sa bansa pinarangalan ng Malacanang dahil sa kanilang mga natatanging proyekto. Sa atin naman pong Metro News, sunog sumiklab sa isang cargo vessel sa Manila North Harbor sa Tondo, Maynila. Sa ating Science and Technology News, mas maikling araw at mas mahabang gabi mararanasan sa December 21 ayon sa Pag-asa. Sa atin naman pong Lifestyle News, Marawi City ginawaran ng Tree of Peace Monument ng UNESCO. Sa ating music trivia, ngayong petsa ni-release ng The Beatles ang album na Beatles for Sale. Ano-ano ang mga kantang kasama rito? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang 36 years old na babae sa United Kingdom muntik nang mamatay matapos humikab ng malakas. Ate po oras, 6:40 ng umaga, kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagbitiw na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson bilang isa sa mga commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay ICI Chairperson Andres Reyes, nabanggit ni Singson na labis nang nakakaapekto sa kanyang pangangatawan ang stress na dulot ng trabaho sa ICI. Sinabi ni Reyes na magiging epektibo ang resignation ni Singson sa December 15 pero maaaring ma-extend hanggang December 31. Sa ngayon, wala pang impormasyon si Reyes sa kung sino ang posibleng pumalit kay Singson. Si Singson ay kabilang sa 3 miyembro ng ICI na personal na pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ng investigasyon sa anomalya sa mga flood control project. Samantala, pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson, malaking kawalan sa investigasyon ng ICI. Grace Mariano sa detalye. Para kay House Infrastructure Committee Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, may tuturing na seryosong setback sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagbibitiw ng isa sa mga commissioners nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Gate ni Ridon, malaking kawalan si Singson sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects dahil mayroon itong insider access, institutional memory at malalim na pag-unawa o impormasyon sa mga kaganapan sa Department of Public Works and Highways. Diniri doon dapat ay magtalaga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng kapalit ni Singson na kapantay nito ang husay at integridad. Ayon kay Ridon, ang ipapalit kay Secretary Singson ay dapat katulad nito na may kaalaman din sa infrastructure planning, budgeting at implementation na pawang kailangan sa pagtupad ng ICI sa mandato nito. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio.
corruption of public officials, plunder at iba pang administrative sanctions. Magsusumiti rin ng karagdagang ebidensya ang ICI laban kina dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan, dating Undersecretaries Roberto Bernardo at Catalina Cabral, dating Congressman Zaldico at dating Bulacan District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Bukod dito, inirekomenda rin ng ICI sa Ombudsman ang pagsasagawa ng investigasyon sa umano'y kaugnayan nina Senator Francis Escudero, dating Senador Nancy Binay, dating Senate Finance Chairperson Grace Poe at dating DPWH Secretary Mark Villar sa flood control anomaly dahil umano sa bigat ng mga aligasyon laban sa kanila. Samantala, Senado on target pa rin sa pag-aproba ng 2026 budget. Narito ang report ni Conde Batak. Tiwala ang mga senador na on target pa rin ang pag-aproba sa 2026 national budget. Ito'y matapos na maudlot kagabi ang inaasahan sanang pag-aproba sa pambansang pondo sa ikalawang pagbasa at sa halip ngayong hapon na lamang ito gagawin sa plenaryo. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian, aabot pa naman kung ngayong araw ang pag-aproba sa budget sa second reading at pagkalipas ng 3 araw o sa susunod na Martes ay sa kanila ito pagbobotohan para maipasa sa ikatlo at huling pagbasa. Dagdag ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, sa Martes pa talaga nila ito mapapagtibay dahil sa Lunes ay holiday kaya on target pa rin sila sa approval ng national budget. Paliwanag naman ni Gatchalian tungkol sa muling pagkabitin sa budget ay dahil may mga items pa silang kailangang tingnan. Gayon din ay may mga amyenda at suwestyon pa na gustong ipasok ang mga senador. Muli namang tiniyak ni Gatchalian na malabo ang pinangangambahang re-enacted budget sa susunod na taon. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong report, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Tataasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sweldo ng lahat ng military at uniform personnel o MUP sa susunod na taon bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa gitna ng sunod-sunod na kalamidad at banta sa seguridad. Ayon kay Pangulong Marcos, sasaklawin ng dagdag sweldo ang uniform personnel mula sa Department of National Defense, Department of the Interior and Local Government o DILG, Philippine Coast Guard o PCG, Bureau of Corrections o Bucor at National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Nitong nagdaang taon at buwan, hinarap natin ang mga hamon ng kalikasan. Malalakas na bagyo, magkakasunod na lindol, pagputok ng bulkan, at mga pagbaha. Sa gitna nito, naging matibay na sandigan ng bayan ang ating mga military at uniform personnel o MUP. Hindi rin nawawala ang banta sa ating seguridad. Ngunit panatag ang sambayanan dahil nandyan ang ating kapulisan at kasundaluhan. Ang ating mga MUP ang unang sumasagot sa tawag ng tungkulin kahit kaakibat nito ang mga banta sa kanilang kaligtasan. Sa lupa, tubig o himpapawid, hindi kayo nagdadalawang isip na magsakripisyo ng inyong kaligtasan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Bilang pagkilala sa inyong walang sawang paglilingkod, dedikasyon at husay, ating itataas ang base pay ng MUP. Ipatutupad ang taas sweldo sa 3 bahagi. Ito ay sa January 1, 2026, January 1, 2027 at January 1, 2028. Hindi naman binanggit ng Pangulo kung magkano ang idadagdag sa sweldo ng mga uniform personnel, pero sa ngayon nasa 30,000 pesos ang base pay ng sundalong may pinakamababang ranggo. Bukod dito, simula January 1, 2026, tataas sa 350 pesos kada araw ang subsistence allowance ng lahat ng MUP mula sa dating 150 pesos. Gate ng Pangulo, karapat-dapat lamang na mabigyan ng makatarungang sweldo at sapat na suporta ang mga nagtatanggol at naglilingkod sa bayan. Samantala, PNP palalakasin pa ang kooperasyon sa Israel para sa mas mahusay na intel at police training. Detalye po ay hatid ni Angel Garcia. Tiniyak ng Philippine National Police na papaigtin pa nito ugnayan sa pamahalaan ng Israel para mapabuti ang intelligence sharing, mapaghusay ang police training program at ma-adapt ang mga best practices sa public safety at community policing. Ito'y matapos na mag-courtesy call si Israeli Ambassador to the Philippines Dana Kirsch
kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa Campo Grame. Ayon kay Nartates, muling binigyan din dito ang matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Israel habang tinatalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa seguridad, capacity building at mas malawak na palitan ng impormasyon. Napagkasunduan din sa pulong ang pagpapatupad ng mga praktikal na inisyatiba gaya ng intelligence sharing, personal exchanges at joint training program. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Hinimok ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang gobyerno na bigyan ng katiyakan si Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroong proseso at hustisya sa bansa. Kaugnay na rin ito na halos isang buwan ng pag-absent ni de la Rosa sa Senado matapos lumutang ang posibilidad ng pag-aresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Cayetano, dapat tiyakin ng pamahalaan ang karapatan at due process para kay de la Rosa sa gitna ng mga ulat na napipintong pag-aaresto o pagpapaaresto sa kanya. Umapela ang senador sa gobyerno na sabihin na sana kay De La Rosa na kapag ginahuli ito ay maaari siyang pumunta sa korte na siyang nakakasakop sa mga kaso. Hindi siya makatapak dito kasi walang guarantee na hindi siya aresto rin at i-deport sa Hague na walang say ang Philippine courts. Wala akong problema kung sasabihin na ng gobyerno. Hindi. Pag hinuli yan, pwede siya pumuntang korte. Kami mismo sa minority, at least ako, hamunin ko siya, pumasok ka. Din si Cayetano sa liderato ng Senado na manindigan para kay De La Rosa at sa kanyang legal protection. Samantala, sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na aarestuhin ng mga otoridad si De La Rosa sakaling lumabas na ang arrest warrant mula sa ICC. Ayon kay Secretary Remulla, kung ang arrest warrant ay validated na ng Philippine Center on Transnational Crime, Department of Justice at Interpol, ay tutugon sila dito at aarestuhin ang senador. 774 Balita Ngayon. Inirekomenda ni Senador Raffy Tulfo sa Land Transportation Office o LTO na isyuhan na rin ng special driver's license ang mga e-trikes na gagamitin sa pagbiyahe sa secondary roads o sa mga labas ng barangay at subdivision kahit ito pa ay for private use. Kaugnay na rin ito sa isinusulong na pag-regulate sa mga e-bikes at e-trikes at ang tuluyang pagbabawal sa mga ito na dumaan sa mga major thoroughfares. Sa isinagawang consultative meeting, tinukoy ni Senador Raffy na kahit hulihin ang mga e-trikes ay hindi matitikitan ang mga ito dahil wala naman silang lisensya. Minungkahi ng senador na kailangan magkaroon ng driver's license sa mga e-trikes para mapilitang sumunod sa mga traffic rules. Kinatigan naman ng LTO ang suwesyon ng senador na magkaroon ng driver's license sa mga e-trikes kung saan ang mga namamasada ay professional driver's license habang ang mga nanay at tatay na gamit lamang ang e-trikes bilang panghatid sa mga anak o pampersonal ay non-professional driver's license naman. So, hindi nila alam yung mga traffic rules and regulations. So for me, siguro, it's about time na sila ay obligahin na magkaroon ng driver's license. Once na lumabas sila, ito mga e-trikes I'm talking about, lumabas sila ng mga subdivision. Paghatid sundo sa mga eskwelahan, no problem with me. Pero maybe, obligahin na rin sila kahit na for private use na mag-register sa LTO o kumuha man ng driver's license. Yung driver's license na specialized lang para sa kanila. What do you think? What's your opinion on that? We agree, Mr. Chair, and I think the LTO will also echo this. Mula rin sa January 2, 2026 sa mga e-trikes na lagpas sa 50 kilos ay kailangang nakarehistro na sa LTO at para mapadali ang kanilang registration ay maglalagay na ngayon ng special lane ang mga LTO office para sa mabilis na pagproseso. 774 Balita Ngayon. Samantala, pinarangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 10 natatanging barangay mula sa iba't ibang panig ng bansa sa 2025 Galing Pook Awards sa Malacanang. Kabilang sa mga nagwagi ang mga programang nagtataguyod ng environmental rehabilitation, child protection, community evacuation systems, solar power transition, livelihood at food security, peace and justice mechanisms, estero rehabilitation at iba't ibang anyo ng barangay-based governance per force o
reforms. Mahigit 130 entries ang lumahok at dumaan sa masusing screening, validation at final panel deliberation bago napili ang 10 pinarangalan. Bawat nagwagi ay tumanggap ng Galing Pook marker at 300,000 pesos cash prize. Ayon sa Pangulo, ang mga nanalong proyekto ay magsisilbing modelo na maaring pagbatayan ng national government sa pagbuo ng mas epektibong mga programa sa antas ng barangay. Hinimok din niya ang mga ahensya ng pamahalaan na pag-aralan at tularan ang mga inobasyon ng mga nagwagi upang higit pang mapalakas ang paglilingkod sa mga komunidad. Samantala, Bukana Bridge sa Davao del Sur ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa report. Biyaheng Davao del Sur si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para inspeksyonin ang Davao River Bridge o Bukana Bridge. Kasama ng Pangulo sa pagbisita sina Special Assistant to the President Anton Lagdameo at DPWH Secretary Vince Dizon. Ang naturang tulay ay proyekto ng DPWH sa ilalim ng Build Better More na nagdudugtong sa silangan at kanlurang bahagi ng Davao City. Inaasahang magpapabilis ito ng pagbiyahe ng agricultural goods, magpapalakas ng turismo at magbibigay ng mas maayos na daloy ng negosyo sa lungsod. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music, radio. Maraming salamat sa iyong report, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sumiklab ang sunog sa isang cargo vessel sa Manila North Harbor sa Tondo, Maynila kagabi. Ayon sa mga otoridad, biyaheng probinsya ang barko na paalis na sana nang mangyari ang insidente. Umabot sa ikalawang alarmang sunog na naideklarang fire under control matapos ang 1 oras. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 43 centavos. Nasa 67 pesos and 92 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 21 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 57 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 37 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi December 3, 54, 50, 14, 2, 25 at 38. May papremyo naman ito na 172,931,530 pesos and 20 centavos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 1, 45, 31, 5, 29 at 19, kung saan naabot sa 8,910,000 pesos ang jackpot prize. Wala namang nanalo sa nasabing mga bola. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para naman sa ating Science and Technology News, mas maikling araw at mas mahabang gabi mararanasan sa December 21 ayon sa Pag-asa. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Maaaring masaksihan ng mga sky watcher ang ilang astronomical event ngayong huling buwan ng taon, kabilang ang mga dagli ang paglitaw ng ilang planeta at ang December solstice. Sa video presentation na ipinost ng Pag-asa sa kanilang social media page, ang isang astronomical event na aabangan ngayong ika-21 ng Disyembre ay ang December solstice, kung saan mas maikli ang araw at mas mahaba ang gabi. Samantala, magliliwanag naman sa kalangitan tuwing gabi ngayong buwan ang mga planetang Saturn at Jupiter na magsisimulang lumitaw paglipas ng dapit hapon, habang posible namang masulyapan ang Mercury sa oras ng bukang liwayway o bago sumikat ang araw sa southeastern horizon. Matutunghayan din ng publiko ang phenomenon ng conjunction o pagtatagpo ng Moon at Saturn makalipas ang paglubog ng araw sa ika-27 ng Desyembre.
Samantala, inasahan naman ang pinakamalapit na pag-approach ng Comet C2025 T1 o Atlas sa Sun nitong Martes at sa loob ng ilang linggo mula unang bahagi ng Disyembre hanggang ikatlong linggo ng buwan ay makikita ito sa kanlurang bahagi ng kalangitan ilang oras makalipas ang dapit hapon. Magkakaroon din ng dalawang major meteor shower events ngayong buwan, ang Geminid na magiging aktibo mula ngayong araw hanggang sa ika-17 ng Disyembre at ang Ursid meteor shower na masisilayan naman mula ika-17 hanggang ika-26 ngayong Disyembre. Ayon sa Pag-asa, ang Geminid meteor shower ay isang shower na naproduce ng mga debris na naiwan ng asteroid 3200 Phaethon, habang galing naman sa Comet 8P Tuttle ang mga debris na inilalaglag ng Ursid meteor shower. Manatiling may kaalaman sa agama at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda, ng DWWW Shatek 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Marawi City ginawaran ng Tree of Peace Monument ng UNESCO. Itali po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Ginawa na ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO ng unang Tree of Peace Monument sa Southeast Asia, ang lungsod ng Marawi sa Lanao del Sur. Sa unveiling ng monumento, sinabi ng Goodwill Ambassador for Cultural Diplomacy ng UNESCO na si Hedwasser na ang Tree of Peace ay nakatayo bilang isang simbolo ng pagtataguyod ng dialogo at pagkakasundo, partikular na sa mga kabataan. Kinakatawan din aniya ng mga sanga nito ang pagbibigay at paghawak ng mga kamay. Ani Sir, ang eskultura ay hindi lamang isang piraso ng sining, ngunit isang kinatawan ng paggalang sa dialogo bilang isang paraan ng pagkamit ng kapayapaan. Ayon naman kay Lanao del Sur Governor Mamintal Adjong Jr., matapos ang 2017 Marawi Siege, isang simbolo at testamento ang Tree of Peace Monument ng katatagan, pinalakas na pagkakaisa ng mga pinuno ng lungsod at ng determinasyon ng mga mamamayan nito. Dagdag pa ni Adjong, ipinaalala ng monumento na posible ang pagpapagaling, mahalaga ang pagkakasundo ng bawat panig at palaging sulit ipaglaban ang kapayapaan. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shatek 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, December 4, taong 1964, nirelease sa UK ang 4th studio album ng English rock band na The Beatles na may titulong Beatles for Sale. Ang album ay nirecord ng banda mula August 11 hanggang October 16, 1964. Ang Beatles for Sale album ng The Beatles ay tumagal ng 11 linggo sa number 1 spot sa UK album chart. Nilabas ito sa ilalim ng EMI Studios ng taon din na yon, ngunit 1987 pa nang nirelease ito sa US. Ang naturang album ay mayroong 14 na awitin sa tracklist nito. Ilan sa mga kanta na bahagi ng Beatles for Sale album ay ang 8 Days a Week, Every Little Thing, No Reply, I'll Follow the Sun, Everybody's Trying to Be My Baby at Rock and Roll Music. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang 36 years old na babae sa United Kingdom muntik nang mamatay matapos sumikab ng malakas. Naku, Kenny. Delikado pa. Paalala to siguro sa atin, ano? Akala natin yung paghikab, okay lang na ganun-ganun lang, pero may ganito pa palang mga posibleng epekto. May scientific, explanation, alamin natin. Yes, alamin natin ang detalye sa balitang kakaiba ni Doc Justin. Good morning. Good morning mga ka-music. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Sino ba namang mag-aakala na posible palang ikapahamak ng isang tao ang paghikab? Nangyari ito sa isang 36 years old na babae sa United Kingdom na muntik ng masawi mo karang humikab ng malakas. Ayon kay Hailey Black, bagong gising lamang siya nung umagang iyon at bumangon na siya para ihanda ang bote ng gatas ng kaniyang sanggolana. Habang ginagawa niya ito ay nakita niya ang kanyang anak na humikab kaya napahikab na rin siya habang nag-uunat. Pero napalakas pala ang kanyang hikab kaya nakaramdam siya ng electric shock sensation na kumalat sa kanyang buong katawan at hindi na niya maibaba ang kanyang braso na nakataas. Agad namang tumawag ng ambulansya ang asawa ni Hailey para maisuod sa ospital.
Nung una ay duda pa ang mga doktor sa nangyari kay Hailey dahil wala namang mali sa resulta ng scan. Pero nang kuhalo na ng scan ang liig nito ay natuklasan nila na ang C6 at C7 na buto sa liig ni Hailey ay gumalaw pabante sa kanyang spine dahil sa labis na puwersa ng kanyang pag-ikap. Sinabi ng mga doktor na 50-50 ang chance na makalakad muli si Hailey pero sa kabutihang palad ay naging successful naman ang emergency surgery na isinagawa sa kanya. Sa ngayon ay nasa ilalim pa ng medication si Hailey para sa permanent nerve damage. Ayan, baka yun natuloy humikap dahil dito sa baliktang kakaiba natin. Anyway, basta kung nakakaramdam tayo ng kakaiba sa ating katawan, talagang sabi nga, don't lie to your doctor at hindi naman masama na magpa-second opinion kung hindi ka kumbinsido na isang doktor ay pwede ka namang magpa-second, third opinion. Kasi mahirap na nga naman yan na sabihin sa'yo na wala namang problema, di ba? Pero kailangan talagang ipacheck mo kung hindi ka komportable at may nararamdaman sa katawan, okay? Baka mas lalo pa lumala ang sakit or baka mas mahirapan tuloy kamutin yan. Okay? Alright. Ako si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, Kenny, ito muna ang ating pag-uusapan sa opinion mo, opinion ko. May epekto ba sa ICI at sa tuduyang paghahanap ng mananagot sa flood control anomaly ang pagkalas ni former DPWH Secretary Rogelio Singson? Ayan po ang ating bibigyan ng opinion sa ating programa ngayong umaga. Para po sa mga gusto lang magpadala ng kanilang komento, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Huwebes, December 4, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Counting the days before Christmas happiness, mayroon na lamang po tayong 21 days bago ang araw ng Pasko. This Christmas countdown is brought to you by Electron College of Technical Education. Sa Electron, trabaho ang maghahanap sa iyo. Mayroon na lamang po ang ating pong oras, 7:06 ng umaga.